paano natin mare-recognize, Ate Mirna, na yung bukol sa aking breast ay cancerous pala? Okay, atin yan tatalakayan. Paano natin marirecognize, ano? Yan ang pinaka-problema ng babae. Ang breast nila ay mawala dahil sa pinaka-kinatatakutan na magkaroon ng breast cancer. At dahil nga pag natanggal ang isang breast, may disfigurement. So yan ang ating pride ng isang babae, ang magandang breast, no? So kailangan pangalagaan natin ito at malaman natin, ma-recognize natin na ano ang breast cancer at hindi na natin ito palalain. Dahil sa early stage, like stage 1 and 2, ay we guarantee 100% recovery. Can you imagine? Kaya wag yun ang palalain para maging third stage or fourth stage. Dahil ang stage 1 and 2, every time na may namamatay sa kadahilanan ay breast cancer, ako'y nalulungkot. Kasi sabi ko, naku, kung itong babaeng ito ay hindi ni pinabayaan kalagayan ng kanyang breast, ay we guarantee 100% recovery dito sa Tree of Life Wellness Center. So nakakalungkot. So ngayon, sa mga ating nakikinig, i-share nyo lang ito kung may kilala kayo mga may sakit na breast cancer o may mga bukol na nakakapa. Okay, so ano-ano ang mga simptomas para ma-recognize natin na meron kang cancer, breast cancer, meron siyang lump or bukol na nakakapa. Ito ay irregular ang shape at iba-iba ang mga shape nitong lump na to at kadalasan nabakapa ito sa may suso o sa may kilikili. No? Pagbabago ng ating hugis ng ating suso, pagbabago ng shape, at may tinatawag na asymmetrical, hindi siya pantay, no? At may mga discharges sa mga nipple, usually bloody discharge, at minsan may amoy na pagka sa late stage na may amoy na yun, no? At yung nipple nila inverted, minsan lumulubog, may pagbabago sa utong, minsan yung utong nila ay lumulubog, pagbabago sa skin o sa breast tulad ng dimpling, lumulubog nga, ano, parang may hindi pantay ang kanyang breast. Hindi katulad ng breast natin, smooth siya. Ito ay merong parang lumulubog. So dimpling ang tawag. At ang kanyang skin ay scaling, peeling, flaking ang kanyang mga nipple. Meron siyang doon, especially doon sa kanyang nipple. At meron siyang tinatawag na kaliskis. At pagmamasdan mo ang kanyang breast ay pinatawag na peau de orang or parang orange ang kanyang skin. Yung parang may butas-butas or kulubot. At may tinatawag siyang weeping wound. Wound that doesn't heal. Hindi siya gumagaling kahit na mag-antibiotic ka, hindi siya gumagaling. Laging nandyan yung kaya weeping wound ang tawag. So yan ang mga simptomas na marirecognize natin kung yan ay breast cancer. Kung ikaw ay may breast cancer, kailangan ikaw ay huwag matakot, kalma ka lang. Yun na isang warning signal. Ikaw ay mag-change ng lifestyle at maglinis ng colon at punta na kayo dito sa Tree of Life Healing and Weight Management Center upang kayo ay ating lapatan ng treatment ng inyong kalagayan para kayo ay gumaling. Okay. Ate Mirna, according to your research, ano-ano po yung mga pangkaraniwang dahilan kung bakit nakaka-develop ng breast cancer, nagkakaroon ng breast cancer ang isang babae? Okay, ang mga babae mahilig magpaganda, nagkakaroon ng mga artificial or cosmetic implants sa breast, ano. Siyempre foreign body to, any changes pagka binigyan ka ng mga hormone, yun ay nakaka-increase ng cellular growth activity ng mga cancer. So ating i-avoid diyan yung mahilig gumamit na tinatawag na deodorant. Anong meron sa deodorant? Isang chemical na ang tawag ay parabens, no? An antiperspirant, no? Ang parabens ay may estrogenic activity or any chemical, mga cosmetic chemicals, mga sunblock lotions. Ang pagkakaroon ng consistent presence, kasi araw-araw nagde-deodorant tayo, antiperspirant, ng presence ng chemical na to na tinatawag na parabens sa ating breast tissue at ang proximity nito sa ating lymph nodes, sa ating kilikili, ang siyang nagiging dahilan para magkaroon ng dermal root ang
itong chemical na ito, very significant exposure dito sa mga chemical na ito, kaya nagkakaroon ka ng high risk sa breast cancer. Ayan, kaya iwasan natin ang paggamit ng mga antiperspirant. Gumamit na lang tayo ng simple lang. Baking soda, lagyan mo lang ng tubig. Hindi ka napapawisan. Paysan kung sobrang perspiration mo, lagyan mo lang ng powder para hindi masyadong mag-perspire. Plus, baking soda na tubig. Nako, una-una, mura. Ikalawa, effective siya at hindi ka magiging high risk para sa breast cancer. So punta na tayo sa mga birth control pills and hormonal replacement sa mga nagme-menopause. Yan ay high risk din sila sa breast cancer dahil sa estrogen production. Ito ang nag-i-increase ng cellular activity ng cancer cells. So, ating iiwasan ang mga birth control pills. Nako, yan ay ibinibigay sa mga kababaihan. Nako, iwas-iwasan natin yan. Ang susunod natin makikita ay mammogram. Ang mammogram ay ina-advise ng mga doktor para sa mga kababaihan para daw ma-prevent ang breast cancer. Pero according to Dr. Mercola, ang one of the reasons bakit nagkakaroon ng breast cancer ay trauma sa breast. So, ang breast mo sa mammogram ay pipisain. So, trauma yon, no? Kung yearly nagkakaroon ka ng mammogram, so yearly you're putting trauma in your breast and your exposure to radiation. So, hindi nire-recommend ni Dr. Mercola ang magpamammogram ang isang babae. Okay. Ang susunod na reason bakit nagkakaroon ng breast cancer ay yung paggamit ng mga kababaihan ng bra na may wire. Dahil itong wire na to, matigas siya, no? Nakaka-impede ng flow sa ating lymph nodes. Yung stagnation na yon ng ating dugo doon sa may bandang breast at lymph nodes ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng breast cancer. Last but not the least, yung frequent use of antibiotics sa atin, madalas sa atin, pag may lagnat, nagsa-self-medicate tayo, yung pala ito ay hindi maganda sa ating katawan. High risk ka sa breast cancer una-una dahil ibinabaksak ang iyong immune system sa iyong frequent use of antibiotics. So hindi lang yung mga sinabi yun ay environmental exposures or reasons na bakit nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng breast cancer. Mainly 90% ay sa ating pagkain. Dalawa lang, madalas ko yun dinidiscuss dito, but today I'm only going to discuss two things, no, na pinaka-dahilan kung bakit nagkakaroon ng breast cancer ay yung wrong choice of food na matatamis, sweet foods o katulad ng mga soda, ice cream, cakes. Ako, ang mga Pilipinas ay number 1 na ngayon na may breast cancer rate in Asia kasi hindi tayo natatapos ang pagkain na walang panghimagas. Kaya tayo ay number 1 breast cancer rate sa Asia, no? Buong Asia. So, alam niyo ba na habang kumakain kayo mga sugary foods, you are just feeding cancer cells. So, pinapalakas nyo lang sila, pinapakain nyo sila. Siyempre kayo, ano bang meron dito sa sugar? Para siya kasi meron siyang ito ay addictive, parang hinahanap-hanap mo siya, yung kakainin mo ay talagang hindi ka pa satisfied kasi nag-i-increase ang iyong cravings. So habang sinasatisfy mo ang cravings mo, sinasatisfy mo rin ang mga breast cancer cells sa iyong katawan. So yan ang dahilan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng breast cancer. Akala natin yung matatamis lamang, yung pala yung mga pasta, mga rice, white bread, anything na carbohydrates ay madaling, simple carbohydrates ay madaling mo-convert into sugar. Ito ay ating iiwas-iwasan dahil ang Pilipinas ay mahilig sa mga pagkain na kanin. Hindi tayo pwedeng walang kanin. Okay. So, loaded tayo ng mga matatamis, napapaligiran tayo ng mga carbohydrates na dapat nating iwasan. So, mga fatty foods, mga processed meats, sapagkat ito ay may tinatawag na preservative sodium nitrate. Ito ay isang chemical na very bad para sa ating katawan, na very cancerous, pagkain talaga ng cancer. So, pag nakita mo itong dalawang ito, sugary foods at mga processed meat, at saka mga fatty foods, iwas-iwasan mo. Italikod mo ay yung mukha. Don't eat it. Dahil ito magkukos ng cancer. Ngayon naman, Ate Mirna, ito talaga yung inyong specialization. Ano yung mga recommended mo na mga superfood para labanan natin yung cancer?
Okay, meron tayong tinatawag na cruciferous vegetables. Mapapansin natin kaya siya tinawag na cruciferous vegetables. Ang kanyang itsura lahat ng ito, bok choy, cauliflower, broccoli ay medyo parang cross shape, no? Mustard green. So naka-cross shape siya. So ito ay talagang top of the line. Anti-cancer defense. Ito, they kill cancer dahil sa sulforaphane, flavonoids na meron sila na hinaharang nila ang paglaki ng tumor. Ayan. So ang susunod natin ay mga carrots, meron tong lycopene, tomatoes, ang carrots ay may carotenoid, ang tomatoes meron lycopene, ang apples meron silang bioflavonoids, ang mushrooms they are considered cancer killer dahil sa meron silang anti-cancer property. Itong mga berries, strawberries, blueberries, sila ay mataas sa antioxidant, panlaban ng cancer. Ito pa, pansinin natin, ang VCO and olive oil, sila ay mga tumor shrinker. Sila ay anti-cancer. Tandaan natin yan. Anti-cancer. So, kailangan uminom tayo ng VCO. Dito, pinapainom namin 3 times a day, 1 tablespoon ng VCO and at the same time, alternate with olive oil. Talagang ito ay talagang may anti-cancer property. Seaweeds. Kailangan kumain ka ng maraming seaweeds. Usually kasi pag ang isang pasyente ay mayroong cancer, usually bumabaksak ang kanyang mga iodine. So kailangan natin ng iodine to prevent cancer growth. So kailangan natin ng maraming seaweeds. Ang promeganate juice, meron siyang urolithin B na property na nag-i-inhibit ng breast cancer cell growth. So itong lahat ng juice na ito na nakaharap sa atin, ang pinaka-ginagamit namin ay tinatawag na miracle juice. Ito ay aming gamit dito sa Tree of Life. Ito ay pinagsamang carrot, sugar beet or beetroot, potato and apple na genus natin. Of course, mga apple and broccoli, pineapple and ginger. Tomato juice dahil sa taglay nito na may lycopene. Yan ay mga super juices na kailangan nating malaman kasi minsan nasasawa na sila ito at ito para i-interchange natin para tayo ay mapalakas. They are superfood, may antioxidant sila, anti-cancer activity. Okay, very important sa atin ay maintindihan natin napakamahal para magpagamot, magpa-chemo, radiation, and surgery. Samantalang ang ating halamang gamot ay nandyan na mayroong mga anti-cancer activities at nakakatulong para ma-cure ang iyong cancer. No? Top of the line natin ay serpentina, malunggay, roselle, or hibiscus, chichirica or periwinkle, guyabano leaves at paragis. Yan ay matatakuan lang natin sa ating halamanan. Pinakamura na, epektibo pa. So sa mga hindi maka-afford na makapunta dito sa Tree of Life, no, aming sinasuggest sa iyo na ikaw ay uminom ng itong mga halamang gamot na ito. Yan na yung napupulot lang sa ating halamanan. O ikay magtanim dyan o manghingi sa kapitbahay. Anong gagawin mo? Ito ay pakukuluan mo yung kanyang mga dahon at siyang iinumin mo at gagawin mong tsa everyday. Siyempre, ilagay mo sa thermos para ma-maintain mo ang kanyang kainitan and then iinumin mo siya. Or kung ayaw mo naman siyang pakuluan, yung mas madali, i-dehydrate mo siya, ilagay mo siya sa dehydrator or ilagay mo siya sa air fryer para ilalagay mo yung dried leaves na mga halamang gamot na ito at ilagay mo sa bote. At kung kailan mo gusto, kanlawan mo lang sa isang cup of water, parang tiren, pero hindi mo pinakuluan ng marami yan, but rather kung ano lang ang kailangan mo at siya ay nandyan lang na parang available na iinumin mo. So, I recommend this dahil ito ay ginagamit namin dito. Aming nasa tablet ng chichirica ay siyang talagang pinaka-effective naming ginagamit dito sa Tree of Life. Una-una, marami tayong testimony dito. 12 years na tayo dito sa Tree of Life na nagpapagaling ng mga may sakit. At maraming mga 1,000 na siguro mga pasyenteng ating tinitreat at marami nang gumaling. Yan lang ang ating ginagamit, halamang gamot na chichirica or periwinkle. Aside from mga fruits and vegetables, tapos ito yung mga dahon-dahon, meron din tayong mga spices na inire-recommenda for them.
Yes, ang ating nirerekomenda na para sa mga breast cancer cases ay mga turmeric. Ito ay may curcumin na anti-inflammatory siya, antioxidant at may anti-cancer effect. Ito ay nakikita lang natin sa ating mga kitchen, nabibili natin sa palengke. Garlic, raw garlic ha, yung sulforaphane ng garlic ay kalangunguyain mo. Nako, yung effectivity nito talaga naman na nakakangilo ng ngipin sa tindi ng sulfur na meron yan, pero very effective. At of course, ang ginger, ang luya ay anti-inflammatory din, anti-cancer at onion. So, ito ay paano natin gagawin? So, let's say kesa ang sausawan natin ay patis o toyo, kumuha ka ng apple cider vinegar, lagyan mo ng garlic, ginger, at onion at turmeric. Siyang halu-haluin mo at gawin mo siyang pangsawsawan mo. Sigurado ko, guaranteed ko na magiging healthy ka kung ito ang iyong sausawan. Okay. So, tapos na tayo sa mga pagkain. Ano naman yung mga dapat na baguhin sa lifestyle, Ate Mirna, para malabanan ang breast cancer? Okay, kapag ikaw ay may bukol na, huwag kang mabahala para hindi ka matakot kasi pagka ikaw natakot, stress ay isa pang kadahilanan na magiging source of acidity na culprit ng breast cancer, no? So huwag kang ma-stress, huwag kang matakot. You will not fear cancer if you will change your lifestyle. Paano? No meat anymore, chicken or meat, baka, baboy. Avoid mo na yung mga processed meat, avoid mo na yan. Mga ham, spam, tocino, na meron mga chemicals. Ito ay, bakit natin i-avoid ito? Ito ay ini-injection na ng mga antibiotics, ito ay ini-injection na ng mga growth hormones. Pag kinain natin sila, tayo lumalaki o pinapakain natin ng mga cancer cells sa atin, nag-grow rin. So, mag-change ka ng lifestyle. Anong kakainin mo? Plant-based, mga gulay. Ang plant-based diet, if you want to live long, kumain ka ng mga gulay. So say no to alcohol and smoking, matulog ka ng 8 hours sleep, rested ka, para no stress, sapagkat ang stress ay nakaka-increase ng acidity sa katawan. Ang acid environment ay tirahan ng mga cancer cells. At mag-exercise tayo, regular exercise, at tayo ay magkakaroon ng fresh air, oxygenated ang ating katawan, yung circulation natin nag-i-increase, walang nabablock, at wala para mag-cause para sila ay mag-grow sa ating katawan. Okay, sa halagang 88,000, napakadami natin gagawin dito, tinatawag na mega dose of vitamin C. Pag ikaw ay nagpa-chemo radiation, malalagas ang iyong buhok, ikaw ay manghihina, dito pinalalakas natin ang immune system. Mega dose of vitamin C, naka-IV yan, naka-IV ang pasyente, mega dose, 1,000 na dosage milligrams ang ibinibigay natin upang lumakas ang pasyente, ma-energize, may panlaban sa cancer. Ini-injection din natin siya ng B17. Ang cancer is a B17 deficiency. Alam mo, nung unang panahon, marami namamatay sa scurvy. Talagang kinatatakutan ang sakit na yun. Pero nung na-discover nila, ang gamot pala sa scurvy ay vitamin C. Wala nang namatay umpisa noon sa scurvy. So the same thing with cancer. Ang cancer, ayon sa study, ay isang B17 deficiency. I-injection na mo siya ng B17 o bibigyan mo ng supplement ng B17, siya ay maaayos natin yung kanyang B17 deficiency na nagkakos ng cancer. Of course, meron tayong juicing therapy na na-mention natin kanina kung ano-anong juice concoction. Ating ibinibigay ito every hour for the first day and then 6 to 8 glasses a day thereafter. So talagang massive dosage because they create an alkaline environment, binubus niya yung immune system para may panlaban tayo sa cancer. Rectal ozone, kasi nga kapag ikaw ay may cancer, usually acidic ang environment. Pag acidic, walang oxygen nakakapasok. 60% ng oxygen ay hindi makapasok. So therefore, kulang ang oxygen mo, binibigyan namin kayo ng oxygen
through the rectum para ma-address natin yung oxygen deficiency. At of course, ang ating top of the line ay ating hydrocolonics. Ito ay ating itong detoxification machine para linisin, tanggalin ang lahat ng toxins at acids sa iyong katawan na nagkokos ng cancer. So pag ang colon mo ay nalinis, with the clean colon, cancer dies. Okay? So of course, meron tayong healing lamp or infrared lamp na nagpro-provide ng init at infrared light sa iyong katawan para mapatay lahat ang mga cancer cells sa iyong katawan. So ito ay some of the few treatment modalities here in our center at marami pa kami binibigay dito. Balik kulang na yung oras para i-discuss. Mas ito yung top of the line namin, talagang pambato ng Tree of Life. Kaya ang pasyente dito in just 10 days, really na-energize, ang tumor nila nagsishrink, ang bleeding nila nag-i-stop, at ang bukol nila ay hindi na makapa later. So talagang sila ay nasisiyahan, nagkakaroon ng hope dahil hindi nagsang death sentence ang cancer sa kanila.